tungkol dito sa refiling na mangyayari nga sa impeachment complaint against Vice Presidente. At isa na rito itong nasabi nga rito ng isang abogado na yung affidavit ni Ramil Madriaga ay maaaring ikonsidera na siyang malakas na ebidensya. Ayon nga dito ay hindi daw naman sinasabing credible, pero yung connection kasi ni Ramil Madriaga sa Vice Presidente ay isa sa mga dahilan yon para magamit talaga. Sa kabila na kung saan nga ay naban ng isang taon yung impeachment complaint dahil sa hindi kinatigan ng Supreme Court yung unang nilang sinampang complaint. So bago natin ipagpatuloy ang pagbabahagi ng ating video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, nasa 17,000 subscribers na po tayo. Kung gusto mong maging bahagi ng ating channel, pindutin lang ang subscription button. Isama mo na rin yung notification bell para updated po kayo sa bawat video na ating ibinabahagi dito sa channel na ito. Meron tayong itong ipapanood sa inyo na video na kung saan ay isang pagbabahagi ng abogado na ito na si Attorney Dino De Leon. So pakinggan natin ito. Nakasinungalingan na naman yung claim niya na hindi sila magkakilala at all. No? At saka yung mga details dun sa kanyang mga salaysay, no? Marami raw siyang corroboratory evidence including yung mga messages daw sa kanyang telepono, no? Ano bang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, hindi pwedeng i-disregard yung kanyang salaysay kasi meron siyang close proximity dito kay Sara Duterte at saka yung Rodrigo Duterte, no? So, automatically ba tingin namin credible evidence yun? Hindi naman. Ang sinasabi namin, pwede siyang ipatawag para magbigay ng salaysay at para makita natin kung totoo kanyang sinasabi. Meron namang corroboratory evidence yan. Meron na nga silang nire-release na ilang mga video, pati yung mga text messages pag nakuha na natin at na-preserve na natin yung mga mensahe doon sa kanyang cellphone. At magiging part ito ng corroboratory evidence. Pero kahit na may si Madriaga o wala, malakas na ang ebidensya labang kay Sara Duterte kasi napakarami na rin mga testimonya na rin natin doon sa Quadcom pa lamang noon, no? Tsaka dun sa mga investigation about yung sa DepEd procurement, tsaka sa budget ng OVP, tsaka budget ng DepEd, na mga nagsasabi nga na merong mga perang, mga envelope sa dispute, may mga pera na umiikot, no? Tsaka yung 125 million, no? In 8 days, no? Yung palang napakalinaw na na hindi delikadong manatili pa itong si Sara Duterte sa poder kung dahil papayagan siya ay talaga namang mukhang mahilig kumulimbat sa pera ng taong bayan at siya pang galit na ayaw i-account yung pera ng taong bayan. Ang malala dyan, chinichirya pa yung pera ng taong bayan o kung anong mga pangalan ng inimbento, no? Wiki Mago, Piatos, tapos siya pang galit, no? Nakakalimutan niya yata niya na pera ng taong bayan at hindi niya alkansya. So, isang abogado ang nagpapahayag niyan at kung titignan ko nga parang wala namang nabago dun sa mga sinasabi nila. Ganon pa rin, sa kabila na isang illegal na isampa yung impeachment complaint dahil sa yung mga ebidensya na sinasabi o yung mga akusasyon na sinasabi nila, wala namang hayagan na ebidensya talaga na pinapakita to na malinaw. Kaya nga mismo sa bibig mismo ni Attorney Dino nanggagaling yung hindi naman sinasabing credible. O, di ba? Siya mismo aminado na hindi credible yung mga akusasyon sa Vice Presidente. Bakit pa nila itutuloy yung pagsampa ng kaso o mag-refile ng kaso kung sila mismo ay may doubt doon sa mga aligasyon na yun? Nadesisyonan na ng Supreme Court yun na isang illegal na sampahan ng impeachment complaint itong ating Vice Presidente, pero pinagpipilitan pa rin Pero naban na ng 1 year, pero ngayon magre-refile na naman sila dahil may nakita daw silang opportunity. Dito sa susunod nating video na ito ay kung saan ay nagsalita naman dito si Gary Alejano, yung national president ng Magdalo, at yun nga, may nakita daw silang opportunity para ma-refile itong kaso. So yun, at pakinggan natin yung video naman ni Gary Alejano.
posibleng maisampa ang bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Ito ay kahit hindi pa nare-resolba ng Supreme Court ang apela ng mababang kapulungan sa desisyon ng SC na nagdedeklara na illegal ang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara noong 2025. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Gary Alejano, National President ng Samahang Magdalo. Magandang gabi po, Sir Gary, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninia at Jake at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, ano po ba ang plano nyo sa nalalapit na Pebrero kung saan pwede na mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Grupo nyo po ba ang magpa-file? Well, hindi naman ho totally na ang grupong Magdalo ang mag-file, but alam naman ho natin na kasama ho ang Magdalo sa nag-file ng impeachment complaint nung nakaraang taon. Kasama din po ako sa isa sa signatories doon. And na-dismaya ho kami dahil nga sa issue ng ruling ng Supreme Court. No? But we respect the decision of the Supreme Court, and napag-usapan naman namin na instead na maglupasay tayo sa frustration, hintayin natin ang next opportunity, which is next month, matapos yung 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. So, certainly, Ninya, Jay, kasama ang civil society, ay parang refile lang naman yung kaso na yan. No? Dahil marami na rin mga evidence doon at hindi naman magbabago yun dahil nag-declare ng procedural ang issue ng Supreme Court. Hindi naman ibig sabihin ay nilinis si Vice President Sara ng kanyang culpability. Okay. Nagsalita si Gary Alejano, no, saan ay isa rin to sa samahan dati ni dating Senador Antonio Trillanes. Yun nga, siya na ngayon ang humahawak ng Magdalo at isa pala sila sa nag-file ng impeachment complaint dito kay VP Sara nung nakaraang taon. At ayon nga sa kanya ay hindi lang sila at marami pang grupo ang kasama nila rito, na kung saan ay ngayon nagkaroon sila ng opportunity na naman para makapagsampa ng panibagong kaso. Kaya't hinahantay nila itong February para mag-refile ng impeachment complaint. Talagang kung titingnan na kasi biro mo, na-desisyonan na ng Korte Suprema na talagang illegal na may sampang impeachment complaint dito kaya VP Sara. Dito ko naiisip kaya biglang sumulpot yang si Ramil Madriaga na gumawa ng kanyang sariling affidavit para magkaroon ng panibagong ebidensya o akusasyon para maidiin at may pagpatuloy itong impeachment complaint kaya VP Sara Duterte. So, di ba? Kalagitnaan ng halos patapos na ang taon ng 2025, biglang lumutang yan si Ramil Madriaga. Hindi nyo napapansin. So, after 1 year ng ban ng impeachment complaint, ngayong February 2026 bubuksan ulit pwede na sila ulit mag-refile. So yun ang isang ito sarili ko lang itong obserbasyon o opinion na kaya lumutang itong si Ramil Madriaga sa kabila na sinasabi mismo ni Attorney Dino De Leon na hindi naman daw niya sinasabing credible yung evidence o na ebidensya yun. Pero yun ay sapat na para ma-connect na si Ramil Madriaga ay talagang may connection kina VP Sara at dating Pangulong Duterte. So, anong makikita nyo rito? Diba? Kaya, wala namang mababago dun sa sa mga ebidensya kundi nadagdag lang itong affidavit ni Ramil Madriaga. Kasi kung ano yung mga ipinail na kasos kay Sara Duterte nung nakaraan, yung mga ebidensya na pinanghahawakan nila na mula daw sa
office ng OBP at yung paggamit ng pondo ng DepEd at confidential funds, saka yung ano pang mga ano yun, yung Quadcom hearing na yun, yung mga testimony ng bawat isa doon, yun ang mga gagamitin ng mga ebidensya dyan eh. Sa ngayon, ito, yung affidavit ni Madriaga, ito yung pinaka-latest eh. Kaya't ako nakikita ko, yun ang isang dahilan. Kaya pwede silang mag-refile dahil may mga lumutang na mga individual para gamitin na witnesses para sa pagsampa ng panibagong impeachment complaint against Vice Presidente. So, yun lamang po at kung nais mong magpahayag ng iyong opinion o reaksyon na may kaugnayan dito sa ating ibinahagi, please comment down below lang po at kung nais niyo pong maging bahagi pa rin ng ating channel, i-subscribe nyo na at nasa 17,000, more than 17,000 na po ang ating subscribers dito sa channel na ito. So marami pong salamat sa inyong panunood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.